Roma, Abril 18. Ang taong 185 ng panahong Kristiyano. Hindi pa napapainit ng liwanag ng umaga ang puting marmol ng Senado. Sa mga pasilyo, ang bulungan ng mga senador ay nagdadala ng amoy ng paganong insenso at ang bigat ng isang desisyong walang gustong gawin. Sa gitna ng silid, isang lalaking nakasuot ng bordadong toga ang nakatayo. May hawak na balumbon, ang mga mata ay nakatitig pa itaas, na parang nagbabasa hindi para sa kapulungang iyon, kundi para sa isa pa hindi nakikita at mas malaki. Dahan-dahan siyang nagbabasa. Bawat salitang pinili nang may katumpakan ng isang pilosopo na gumugol ng mga dekada sa paghahasa ng sining ng argumento. Nang matapos siya, ang katahimikan ay tumatagal ng napakatagal para maging komportable. Walang senador na sumasagot. Walang tumututol. Walang nakakahanap ng salita upang pabulaanan ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagsalita ang hukom. Ang hatol ay hindi batay sa mga argumento. Ito ay batay sa isang batas. Isang lumang batas mula pa noong panahon ni Nero na simpleng nagsasaad, sino mang magpapahayag ng Kristyanismo at tumangging talikuran ito ay mamamatay. Maari itong talikuran ng lalaki ngayon din. Isang pangungusap lang ang kailangan niyang sabihin. Isang formalidad, gaya ng mungkahi mismo ng hukom na napipilitan na ng kailangan niyang gawin. Sumagot ang lalaki ng hindi, na mas gusto niyang mamatay, na may mas magandang naghihintay sa kanya. Ang pangalan ng lalaking ito ay Apollonius. Siya ay isang Romanong senador at siya ay namatay noong Abril 18 sa taong 185. Ngunit dito nagsisimula ang isang bagay na kakaiba. Isang bagay na siniguradong naitala ng kasaysayan na parabang mayroong isang hindi nakikitang luhika na kumikilos sa ilalim ng mga siglo. Pagkalipas ng 971 taon, noong 18 araw ng Abril sa taong 1166, isang lalaking nakadamit peregrino ang tumawid sa mga pintuan ng isang nawasak na lungsod. Giniba ng bato por bato ng isang galit na emperador, hindi siya tumakas. Bumalik siya. Bumalik siya upang muling itayo ang nawasak gamit ang mga kamay na walang dala at buo ang pananampalataya. Ang kanyang pangalan ay Galdino at sa araw ding iyon ay itinalaga siyang obispo. At makalipas ang 452 taon noong 18 Abril, sa taong 1618 na siyang Huwebes Santo, isang babaeng nakahiga sa isang kama sa kumbento ang bumigkas ng mga salmo sa mahinang boses. Nagtatag siya ng mga monasteryo. Nagpalaki siya ng 6 na anak. Lumaban siya sa korte ng pinakamakapangyarihang hari sa Europa. Nanalo siya at pagkatapos ay pinili niyang maglaba. Sa huli, isa lamang siyang madaldal na madre na walang nakakilala sa mga pasilyo. Ang kanyang pangalan sa binyag ay Barbara. Sa kumbento, tinawag nila siyang Maria ng pagkakatawang tao. 3 tao. 3 ganap na magkaibang siglo. 3 bansa, 3 mundo, 3 paraan ng pamumuhay na hindi nagkakaugnay sa anumang paraan. Maliban sa isang bagay, ang petsa kung kailan nangyari ang lahat. At isang sikreto na dala ng lahat ng 3 at sa magkaibang paraan ay nagdulot ng lahat ng kapalit. Para maunawaan ang sikretong ito, kailangan mong magsimula sa simula. At ang simula ay nasa Roma. Roma, 2 siglo AD. Ang imperyo ay nasa tugatog nito. Ang mga kalsada ay naguugnay sa kilalang mundo mula sa isang dulo patungo sa kabila. Ang Latin ang wika ng kapangyarihan. At sa sentro ng lahat ng ito, sa tumitibok na puso ng pinakasopistikadong sibilisasyon na naitayo ng sangkatauhan, isang batang senador na nagngangalang Apollonius ang may problemang hindi kayang lutasin ng sinumang pilosopo para sa kanya. Nasa kanya ang lahat, isang maharlikang pamilya, isang posisyon sa Senado, isang reputasyon bilang isang taong may integridad sa panahong bihira ang integridad. Kilala niya si Plato, kilala niya si Aristotle, ang mga Stoiko at ang mga Epikureo. Gumugol siya ng mga taon sa pilosopiyang Griego at Romano na nangakong magtuturo ng landas tungo sa mabuting buhay, sa pagpapahusay ng kabutihan at sa balanse ng kaluluwa. Ngunit habang mas nag-aaral siya, mas lalong walang nasagot na tanong.
Kung ang mga etikang pilosopikal ay napaka-perpekto, bakit walang tunay na nagsasagawa ng mga ito? Bakit ang mga pilosopong nagsasalita tungkol sa kabutihan ay nagtataksil sa kanilang mga kaibigan, sumisira sa mga korte at sumasamba sa mga Diyos na mas masahol pa sa mga tao? Ang kontradiksyon ay bumabagabag sa kanya na parang isang maliit na bato sa kanyang sapatos na tila walang nakakapansin. Isang araw natisod si Apolonius sa isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Ang mga Kristiyanong dinadala sa paglilitis. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinasuhan ng Roma ang mga Kristiyano, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto siya at nagmasid. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang palabas ng pag-uusig, kundi ang pag-uugali ng mga pinag-uusig. Hindi sila nagmakaawa, hindi sila nakipagnegosasyon, hindi sila nagkunwari. Ang ilan ay umawit. Namatay sila ng may katahimikan na hindi niya alam na kayang idulot ng kahit anong paaralang pilosopikal. Itinuturo ng pilosopiya na tanggapin ang kamatayan ng may pagtitiis. Tila tinanggap ito ng mga taong iyon bilang isang paunang na pagkasunduang appointment. Ang kuryosidad ang nag-akay sa kanya sa pagbabasa. Hiniling ni Apolonius ang mga sulatin ng mga Kristiyano. Binasa niya ang bagong tipan gamit ang mga mata ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pagsasanay sa pagsusuri ng mga tekstong pilosopikal. Pagkatapos ay nagpatuloy pa siya. Hinanap niya mismo si Papa Eleutherius, ang ika-13 obispo ng Roma. Nagkaroon siya ng serye ng mahaba, detalyado at intelektual na pakikipag-usap sa kanya. Tinuruan siya ng Papa sa mga kasulatan, sa mga doktrina, sa landas ng pananampalataya. At si Apolonius, ang taong gumugol ng buong buhay niya sa paghahanap ng perpektong etika, ay natagpuan sa Ebanghelyo ang hindi naibigay ni Plato, isang etikal na may katawan, isang etika na hindi teorya kundi persona, na nangangailangan hindi lamang ng tamang pangangatwiran, kundi ng tunay na pag-ibig. Humihingi siya ng binyag. Sa Roma noong taong 180, hindi ito isang maliit na desisyon. Si Emperador Commodus, anak ng sikat na si Marcus Aurelius, ay personal na mapagparaya sa mga Kristiyano. Ngunit ang mas lumang batas, ang batas ni Trajan, ay nananatiling may bisa. Ang isang Kristiyanong nagpapahayag ng kanyang pananampalataya kapag kinundena at tumatangging talikuran ito ay namamatay. Alam ito ni Apolonius, nagbalik loob pa rin siya. At sinimulan niyang isama ang iba, ang kanyang salita, ang kanyang halimbawa, ang walang kapintasang lohika ng isang taong nakahanap ng katotohanan matapos itong hanapin sa buong buhay niya. Nakakaabala ito sa maraming tao at malapit na niyang mawalan ng lahat. Ang paratang ay nagmula sa isang alipin na ang pangalan ay hindi naitala sa kasaysayan, na nababagabag sa paglago ng Kristyanismo sa mga makapangyarihan, ang nagtungo sa prefektong praetorian na si Perennius at itinuro si Senador Apolonius. Mayroong malupit na ironiya dito. Ang lalaking naghikayat sa mga senador sa pamamagitan ng purong argumento ay pinagtaksilan ng isang taong marahil ay hindi kailanman nakarinig tungkol sa kanya. Isinagawa ni Perennius ang mga paglilitis ng may kakaibang pag-iingat. Si Apolonius ay isang senador na may walang kapintasang reputasyon, hindi isang hindi kilalang tao mula sa mga katakumba. Sumailalim siya sa dalawang magkahiwalay na pagdinig. Ang una kasama si Perennius mismo, ang pangalawa kasama ang isang grupo ng mga senador at mga hurista. Sa pareho nagawa niyang magsalita ng walang pagkaantala. Ninanamnam niya ang bawat segundo. Bumuo siya ng apology, isang pilosopikal na teksto na nagtatanggol sa Kristyanismo, at binasa ito ng malakas sa sesyon ng plenaryo. Sistematikong binasag niya ang lohikal na pagkakasalungatan ng mga Diyos ng Roma. Iniharap niya ang etikang Kristiyano bilang ang tanging may kakayahang magpanatili ng isang tunay na makatarungang sibilisasyon. Nagtalo siya tungkol sa buhay, kamatayan, pag-ibig at katotohanan ng may kalinawan na nagpatahimik sa mga naroroon. Nang matapos ito, walang pagtutol. Marami ang nakumbinsi. Ngunit ang paniniwala at ang katapangan sa politika ay magkaibang bagay, at walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na bawiin ang hatol. Gumawa si Perennius ng isang huling pagtatangka. Nagmungkahi siya ng pagbibitiw bilang isang pormalidad lamang.
Isang pampublikong deklarasyon lamang nang hindi kinakailangang baguhin ang anumang bagay sa loob. Tiningnan siya ni Apollonius at sinabing, "Namangha ako na matapos marinig ang aking hindi mapabubulaan ng argumento, ay nakakagawa ka pa rin ng ganitong pahiwatig sa akin. Ako ay isang Kristiyano hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. At ang pinakadakilang hangarin ko ay ang magbubo ng aking dugo bilang patotoo sa aking pananampalataya." Ang pagkondena ay pinagtibay ng batas ni Trajan, hindi sa pamamagitan ng pagpapabulaan sa mga argumento, sa pamamagitan lamang ng atas. Bilang isang mamamayang Romano, si Apollonius ay may karapatang pugutan ng ulo, isang marangal na kamatayan nang walang mga pagpapahirap na nakalaan para sa mga hindi mamamayan. Bago ang pagbitay, muli siyang tumangging bawiin ang kanyang mga paniniwala. At binigkas niya ang mga huling salita na pananatilihin ni Eusebius ng Caesarea at San Jerome. "May mas mabuting naghihintay sa akin, buhay na walang hanggan, na ibinigay sa mga namuhay ng maayos sa mundo." Siya ay pinugutan ng ulo noong ika-19 ng Abril ng taong 185. Hindi kailanman nalimutan ng mga senador na nakarinig sa kanya ang katahimikan ng silid na iyon. At ang dugo ng pilosopong iyon ang naging binhi ng maraming pagbabalik loob sa Roma. Milan, ang taong 1976. Sa mga lansangan ng Porta Oriental, kung saan ipinanganak ang mga anak ng mga kilalang pamilya, isang bata ang tatawaging Galdino, pamilyang De La Sala. Maharlika sa lungsod, hindi maharlika sa korte. Ang uri ng maharlika na sinusukat sa mga henerasyon ng paglilingkod sa komunidad at hindi sa mga titulong binili gamit ang pera. Ang Milan sa simula ng ika-12 siglo ay isang lungsod na alam ang sarili na mahalaga. Ito ay nasa sangandaan ng mga ruta ng kalakalan ng Hilagang Italia. Mayroon itong mga simbahan, mga pamilihan at pagmamalaki bilang isang lungsod na hindi kailanman lubos na yumuko sa sinumang Panginoon. Lumaki si Galdino sa ganitong kapaligiran at pumasok sa buhay relihiyoso sa mismong lungsod kung saan siya ipinanganak. Hindi niya hinahangad ang prestihiyo sa Roma o sa mga sikat na monasteryo. Nanatili siya sa Milan. Siya ay naging chancellor at archdeacon ng diocese, ang administratibo at intelektual na sangay ni Arsobispo Oberto ng Pirovano. Sila ay dalawang magkaibang lalaki na bumuo ng isang perpektong samahan. Si Oberto ang espiritual na pastol, si Galdino ang estratehista na nagpapanatili sa diocese na nakatayo habang ang mundo sa kanilang paligid ay gumuguho. At ang mundo sa ika-12 siglong iyon ay tunay ngang gumuguho. Ang problema ay may pangalan, Frederick Pimpies Barbarossa, banal na emperador Romano, isang taong may walang hanggang ambisyon. Upang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa simbahan, inilagay ni Frederick sa trono ni San Pedro ang isang papa na sarili niyang pinili na itatala ng kasaysayan bilang ang antipapa na si Victor IV. Ang lehitimong papa, si Alexander III, ay tumangging sumuko. Ang Kristyanismo ay nahati sa dalawa. Sa isang panig, ang mga obispo na sumusunod sa emperador at kumikilala sa antipapa. Sa kabilang panig, ang mga kumakampi kay Alexander. Sina Galdino at Oberto ay kumakampi kay Alexander at si Milan ay nananatili sa kanila. Hindi nagpapatawad si Federico. Noong 1162, kinubkob ng mga tropang imperial ang Milan. Ang sumunod ay isa sa pinakamalaking pagkawasak ng mga lungsod noong gitnang panahon. Ang lungsod na kilala ni Galdino mula pagkabata, ang mga pamilihan kung saan siya naglakad, ang mga simbahan kung saan siya nagdasal, ang mga kalye ng Porta Orientale kung saan siya ipinanganak. Lahat ay winasak, sinunog at winasak. Bato por bato. Walang nais ang emperador na manatili. Gusto niyang ang pangalan ng Milan ay maging alaala lamang ng pagkatalo. Tumakas sina Galdino at Oberto. Tumakas sila patungo sa lehitimong papa, si Alexander III, na sa sandaling iyon ay nasa pagkatapon, lumalaban sa parehong emperador na sumira sa Milan. Dalawang tapon na natagpuan ang kanilang mga sarili sa iisang kanlungan. Dalawang lalaking walang lungsod, walang dioceses, walang anuman, ngunit may paniniwala na si Frederick Barbarossa, kasama ang lahat ng kanyang mga hukbo, ay hindi nagawang gibain.
May kakilala ka ba na nakasaksi sa lahat ng kanilang itinayo na gumuho ng sabay-sabay, ngunit bumalik pa rin? Sino ang hindi sumuko nang mawala ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa? Nagsisimula pa lamang ang kwento ni Galdino. Mamamatay si Oberto sa Benevento, malayo sa kanyang tahanan, at kasama niya ang tanong, sino ang makakabalik sa natitirang bahagi ng Milan at magsisimulang muli mula sa simula? Roma, Disyembre 1165. Ipinatawag ni Papa Alexander III si Galdino sa walang hanggang lungsod at itinaas siya sa posisyon ng kardinal. Ito ay isang gawa ng lubos na pagtitiwala. Sa gitna ng kaguluhan ng pagkakawatak-watak, kasama ang tatlong antipapa na itinulak ng emperador upang guluhin ang simbahan, pinili ni Alexander si Galdino upang maging unang kardinal na nagkaroon si Milan sa buong kasaysayan nito. Pagkalipas ng ilang buwan namatay si Oberto, hindi nag-atubili ang Papa. Hinirang niya si Galdino bilang arsobispo. Personal niya itong itinalaga bilang obispo sa Roma noong ika-18 araw ng Abril ng taong 1166. Ang petsang iyon, 981 taon na ang nakalilipas, ay nagmarka ng pagkamartir ni Apollonius. Ngayon ay ang kapanganakan ni Galdino bilang obispo. Naglakbay siya patungong Milan na nakadamit bilang isang peregrino nang walang pagmamalaki. Ang paglalakbay pabalik sa isang nawasak na lungsod ay hindi ginawa ng may karangyaan. Dumating siya noong Setyembre ng taong 1067. Siya ay tinanggap sa Basilika ni San Ambrosio na ang mga monghe ay kinilala na si Alexander bilang lehitimong papa. Ang natagpuan ni Galdino ay hindi isang diocesis. Isa itong kampo ng mga guho. Ang rekonstruksyon ay nagsisimula sa mga ladrilyo at umaabot hanggang sa mga kaluluwa. Inaalis niya ang mga obispo na kumampi sa antipapa. Sinusuportahan niya ang Lombard League sa paglaban nito sa emperador at pinapaboran ang pagtatatag ng Alexandria, isang bagong lungsod na ipinangalan bilang parangal sa papa. Ngunit sa gitna ng lahat ng estratehiyang ito, may isang bagay na nagpapaiba kay Galdino mula sa isang simpleng administrador. Hindi niya kailanman nalilimutan ang mga mahihirap. Sa panahong ito, isinilang ang tinatawag ng mga tao na tinapay ni San Galdino, isang mobile kitchen na naglalakbay sa mga lansangan ng lungsod na nagpapakain sa mga mahihirap. Kasama ang isang asosasyon na nagliligtas sa mga nabilanggo dahil sa utang. Ang muling pagtatayo ng isang lungsod ay nangangahulugan ng muling pagtatayo ng bawat tao sa loob nito. Kasabay nito, nilalabanan niya ang erehiya ng mga Cathar na nakakakuha ng mga taga-sunod sa mga taga-Milan na nadismaya dahil sa mga tao ng digmaan. Ang paniniwala ng isang taong nawala na ang lahat para sa isang katotohanan at alam na alam ang halaga nito. Noong Abril 18, 1176, eksaktong 10 taon matapos ang kanyang konsagrasyon, umakyat si Galdino sa pulpito ng Katedral ng Santa Tecla sa huling pagkakataon. Nagbigay siya ng isang maalab na sermon laban sa mga Cathar. Ayon sa monghe na si Hilarion, biographer at saksi, nang matapos magsalita si Galdino sa harap ng isang malaking pulutong, isinuko niya ang kanyang espiritu sa Panginoon. Siya ay namatay sa edad na 80 taon. Habang nasa mga labi niya ang kanyang mga huling salita, agad siyang ginawang santo ni Papa Alexander III. Si Galdino ay naging patron ng Lombardy. Ang kanyang pangalan ay isinama sa litanya ng ritual ni Ambrosio, kasama nina San Ambrose at San Charles Borromeo. Siya ay ipinanganak sa Porta Oriental. Namatay siya habang naglilingkod. At ang ika-18 araw ng Abril, na siyang tanda ng kanyang konsagrasyon, ay siyang tanda rin ng kanyang paglisan. Paris, Pebrero 1, 1566. Ipinanganak si Barbara Avrilot. Ang kanyang ama, si Nicolas Avrilio, ay Panginoon ng Chamstro, isang mayamang may-ari ng lupa, maimpluwensya sa korte ng Pransya at isang lalaking may matibay na pananampalataya. Ang pamilya ay may pera, posisyon at isang uri ng kabanalan na hindi lamang palamuti sa lipunan. Ito ay totoo. Lumaki si Barbara sa ganitong kapaligiran ng panalangin sa tahanan at praktikal na pagkabukas palad. At mula sa murang edad
ay naramdaman niya na ang buhay relihiyoso ang siyang nararapat para sa kanya. Noong bilang isang teenager, ipinadala siya sa Sisters Minor of Our Lady of Humility sa kumbento ng Longchamp. Lalo lamang lumalalim ang damdaming ito. Gusto niyang manatili. Gusto niyang maging isang madre, pero 14 na taong gulang na siya at tumanggi ang pamilya. Umuwi siya. Pagkalipas ng 2 taon, ang pamilya ay higit pa sa pagtanggi at pagsang-ayon sa ibang bagay. Si Pedro Acarie, Viscount ng Villamor, isang lalaking may mabuting moralidad, isang mayamang may-ari ng lupa at aktibo sa politika sa korte. Si Barbara ay 16 na taong gulang. Wala siyang pagpipilian, nagpakasal siya. Kilala siya ni Paris bilang ang magandang si Acarie. Hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kagandahan, na tunay at napapansin ng lahat, kundi dahil sa isang presensya na hindi madaling ilarawan, isang kombinasyon ng katalinuhan, kagandahang asal at kaseryosohan ng pagkatao na nagtutulak sa mga tao na humingi ng payo sa kanya sa lahat ng bagay. Mga krisis sa pamilya, mga desisyong pampulitika, mga problema ng konsensya. Hindi lamang siya asawa ng Bisconde. Isa siyang punto de vista sa lungsod. Sa loob ng ilang taon si Barbara ay nagkaroon ng 6 na anak. Siya ang namamahala sa malaking bahay, sa mga account at sa mga ari-arian. Nagdarasal siya sa pagitan ng kanyang mga anak, pagkain at pagbisita sa korte. Siya mismo ang magsasabi kalaunan na ang buhay sa tahanan ang kanyang anyo ng asetisismo. Ginagawa ang lahat ng may perpeksyon at pagmamahal. Hindi inilalaan ang oras o katanyagan para sa kanyang sarili. Ngunit ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi mapayapa. Ang Pransya noong huling bahagi ng ika-16 na siglo ay nasa kaguluhan sa relihiyon. Ang digmaan sa pagitan ng mga Katoliko at mga Huguenot ay nagwasak sa bansa. Kinubkob ang Paris ni Henry III na pumasok sa lungsod matapos magbalik loob sa Katolisismo upang agawin ang trono, ngunit daladala ang isang protestanteng nakaraan na hindi nakalimutan ng mga pinakamasugid na Katoliko. Si Peter Acarie ay isa sa kanila, isang miyembro ng Catholic League na lumaban hanggang sa huli. Nang mapagtibay ni Henry IV ang kapangyarihan, nabuwag ang liga. At bilang paghihiganti, ipinadala niya si Peter Acarie sa pagkatapon at kinumpiska ang lahat ng kanyang ari-arian. 4 na taon. 4 na taon kung saan nanatili si Barbara sa Paris, nag-iisa kasama ang 6 na anak, walang kita, wala ang kanyang asawa, at ang pangalan ng pamilya ay nadungisan ng mga paratang ng pagtataksil. Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa korte, nangatwiran siya, nagpakita siya ng ebidensya, hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. At sa huli nanalo siya. Naibalik ang karangalan ni Peter, naibalik ang ari-arian, natapos ang pagkatapon. Ipinaglaban niya ito nang may parehong determinasyon na pagkalipas ng mga taon ay ipaglalaban niya ang isang bagay na mas dakila. Walang sinuman sa Paris ng sandaling iyon ang naghinala sa mangyayari. Kahit si Barbara ay hindi. 1,601. Si Barbara ay 35 taong gulang, may 6 na anak, isang asawang bumalik mula sa pagkatapon at isang buhay na, sa labas, ay tila kumpleto. Iyon ay kapag nagbabasa siya ng libro. Ang mga sulatin ni Teresa ng Avila, ang Madreng Carmelite ng Espanya, ay namatay 18 taon na ang nakalilipas na nag-iwan ng isang mistikal na kalipunan ng mga gawa na kayang paring lituhin ng mga teologo. Isinulat ni Teresa ang tungkol sa panalangin bilang pagpasok sa isang panloob na kastilyo at pagtahak sa mga silid nito patungo sa kaibuturan kung saan nananahan ang Diyos. Binasa ni Barbara ang mga pahinang iyon at may nabasag sa kanyang kalooban. Hindi sa kalungkutan, kundi sa pagkilala. Para bang may nakahanap ng mga salita para sa isang bagay na dala niya ng hindi alam kung paano ito papangalanan. Di nagtagal pagkatapos, sinasabing nagpakita sa kanya si Teresa ng Avila sa isang pangitain. Hinihiling sa kanya na dalhin ang reformadong orden ng mga Carmelite sa France. Ang France ay walang kumbento ng mga Carmelite sa estilong Teresian. Nais ni Teresa na magbago yon at nais niya na si Barbara ang magbabago nito. Hindi relihiyoso si Barbara Acarie. Isa siyang marangal na asawa, isang ina, walang panata,
walang gawi, walang anumang autorisasyong kanonikal. Ang gawaing iyan ay para sa isang madre, pari o obispo, sa sinuman maliban sa kanya. Ilang tao ngayon ang nakakaramdam na ang Diyos ay humihingi ng isang bagay na higit pa sa lahat ng kwalifikasyon, sa lahat ng oras, sa lahat ng magagamit na kakayahan, na siya ay humihingi dahil wala kang paraan para gawin ito ng mag-isa? Nagsimula si Barbara. Noong 1602, lumitaw ang mga unang bokasyon. Kumuha siya ng pahintulot mula sa hari at noong 1603, autorisasyon mula kay Papa Clement XII. Si San Francisco de Sales, ang kanyang kompesor at espiritual na direktor, ay magsasabi na bihira siyang makahanap ng isang kaluluwa na may ganitong kalinawan tungkol sa kalooban ng Diyos. Noong Agosto 29, 1604, 6 na Espanyol na Carmelite ang dumating sa Paris. Noong Oktubre 17, sa unang kumbento ng Carmelite sa France, nagsimula ang buhay monghe. 3 sa mga anak na babae ni Barbara ang pumasok sa kumbento. Lumawak ang orden sa Pontoise, Dijon at Amiens. Habang nagaganap ang proseso, nakaranas si Barbara ng pampublikong kaligayahan sa misa. Nawalan ng malay at nakitang lumulutang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Noong 1613, namatay si Pedro pagkatapos ng 9 na araw na pagkakasakit sa kapayapaan ng mga matuwid. Ipinikit ni Barbara ang mga mata ng kanyang asawa gamit ang kanyang mga kamay. Malaya sa lahat ng tungkulin sa lupa, gumawa siya ng isang hindi inaasahang desisyon. Hindi siya pumasok sa orden ng Carmelite bilang isang tagapagtatag. Pumasok siya bilang isang lay sister na nakasuot ng puting belo na may bagong pangalan, Maria de Encarnação, isang lingkod ng iba pang mga madre. Nangako siya ng kanyang mga panata sa harap ng isa sa kanyang mga anak na babae na isa ng abes, ang pinakamaimpluwensyang babae sa Paris, ay maglalaba at magluluto. Dumanas siya ng malupit na pagtrato mula sa isang bagong prioresa na hindi siya kilala. Nagkaroon siya ng labis na kaligayahan sa kusina. Nagkasakit siya. Noong Disyembre ng 1616, inilipat siya sa kumbento ng mga Carmelite sa Pontoise. Doon siya namatay habang binibigkas ang mga awit, 21 at 111. Abril 18, 1618 noon, Huwebes Santo, itinanghal siyang beato ni Papa Pius VI noong Hunyo 5, 1791. Ang kanyang katawan ay nananatiling nakalibing sa kapilya ng Pontoise hanggang sa araw na ito. 3 panahon. 3 mundong hindi nagkakadikit. Imperial na Roma, kung saan ang batas ng emperador ang nagpapasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Medieval na Milan, kung saan maaaring wasakin ng mga hukbo ng banal na Imperyong Romano ang isang buong lungsod sa isang hapon. Barok na Paris, kung saan ang pananampalataya at politika ay magkakaugnay sa mga digmaang tumagal ng mga henerasyon at nagtapos sa mga utos ng pagpaparaya na halos walang kinukonsinti. 3 tao na kung sila ay nagkita ay hindi magkakaroon ng iisang wika o konteksto. Isang senador Romano mula sa 2 siglo, isang kardinal ng Lombard mula sa 12 siglo, isang maharlikang babae ng Paris mula sa 17 siglo. Ano ang masasabi ni Apollonius kay Galdino? Ano ang masasabi ni Galdino kay Barbara? Walang halata. Gayunpaman, kapag pinagtabi mo ang 3 palapag, isang padron ang lumilitaw na napakatumpak na tila, imposibleng hindi ito maaaring hinabi ng isang kamay na kumikilos sa labas ng panahon. Bawat isa sa kanila ay may paraan palabas. Isang tunay at makatwirang paraan palabas. Isa na walang sinuman noong panahong iyon ang pupuna. Apollonius, isang formalidad na berbal, isang pampublikong deklarasyon ng pagbibitiw na walang anumang kahulugan sa loob. Galdino, ang manatili sa pagkatapon sa Roma, ang makipag-ugnayan mula sa malayo, ang maghintay ng mas magandang kalagayang pampulitika, isang estratehiyang ganap na maipagtatanggol para sa isang taong 80 taong gulang. Barbara, ang pumasok sa orden ng Carmelite bilang sentral na figura na alam ng lahat na siya, ang pamahalaan ng mga kumbentong itinayo niya mismo, ang sakupin ang prestihiyo na objetibong kanya. Wala sa 3 ang pumili ng labasan, hindi dahil sa masokismo, hindi dahil sa kawalang bahala sa pagdurusa, ngunit dahil naunawaan ng bawat isa
nang may kalinawan na medyo nakakatakot kung titingnan mula sa labas na ang anyo at diwa ay magkaibang-magkaiba. Na may paraan upang mapanatili ang pangalan ng isang tao at mawala ang buhay ng isang tao, na ang tunay na halaga ng lahat ng mahalaga ay laging binabayaran ng tahimik, malayo sa mga taong papalakpak. Nagbayad si Apollonius gamit ang kanyang dugo. Nagbayad si Galdino gamit ang kanyang hininga, ang huling salita sa kanyang mga labi sa tanging lugar na nais niyang mapuntahan. Nagbayad si Barbara ng hindi nakikita, ang tagapagtatag na napunta sa kanyang sariling kagustuhan sa isang kusina. At saka nariyan din ang petsa. Ang Abril 14 ay lumilitaw sa bawat kwento sa iba't ibang paraan, sa pagkamartir ni Apollonius, sa pagtatalaga at pagkamatay ni Galdino, sa pagkamatay ni Barbara. Tatlong natatanging milestone sa iisang petsa na pinaghihiwalay ng mga siglo. Nagkataon lang ba o may tadhana? Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng tatlong kwentong magkakasama sa mga nakikinig sa mga ito. Ang pananampalataya ay hindi lamang kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao. Ito ay kung ano ang tinatanggihan ng isang tao na ipagkanulo kahit na mas madali ang pagtataksil. Pagkamatay ni Apollonius, hindi nakalimutan ng Roma. Ang mga senador na nasa silid noong ika-18 araw ng Abril sa taong 185 ay nagdala ng katahimikan matapos siyang magsalita. Marami ang nagbalik loob. Itinala ni Eusebius ng Caesarea ng detalyado ang pangyayari. Binanggit ito ni San Jerome sa Kabanata 44 ng kanyang katalogo ng mga bantog na tao. Ang dugo ng pilosopo-senador ay gaya ng sasabihin ng tradisyong Kristiyano tungkol sa bawat martir, ang binhi ng mga bagong Kristiyano sa Roma. Ang kanyang alaala ay nanatiling nakakulong sa loob ng maraming siglo sa kalituhan, kasama ang ibang mga santo na may katulad na pangalan, at sa makatuwid ang tamang petsa ng kanyang kapistahan sa Roman Martyrology ay isang punto ng debate sa mga iskolar. Ngunit ang kwento ay nakaligtas. At ngayon sino mang naghahanap sa katalogo ng mga santo ng isang patron para sa intelektual na pagtatanggol ng pananampalataya, isang tagapamagitan sa sandaling kinakailangan na maging Kristiyano hindi lamang sa salita kundi sa gawa, ay matatagpuan si Apollonius ng Roma. Ang pilosopo na nanalo sa argumento at nawala ng buhay. At sa paggawa nito ay nakakuha ng higit pa kaysa sa maibibigay ng anumang argumento. Iniwan ni Galdino ang Milan sa isang Milan na naiiba sa kanyang natagpuan. Hindi lamang itinayong muli gamit ang bato at kahoy, kundi muling inorganisa bilang isang komunidad ng pananampalataya. Ang kanyang pangalan ay pumasok sa litanya ng ritual ni Ambrosio, ang anyong liturhikal na natatangi sa Milan na umiral mula pa noong panahon ni San Ambrosio noong ika-4 na siglo, kasama si Ambrosio mismo at si San Charles Borromeo, ang dalawang pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng simbahan sa Milan. Ito ay isang pakikisama na hindi iniaalok sa pamamagitan ng utos. Ito ay pagkilala na ang mga tao ng isang lungsod ay nagtitipon sa paglipas ng mga henerasyon at nagkakaloob ng isang pangalan. Ang kanyang mga relikya ay inilipat noong 1461 nang gibain ang lumang katedral ng Santa Tecla. Noong 1578, tinipon ni Cardinal Charles Borromeo ang kanyang mga labi, kasama ang iba pang mga relikya sa ilalim ng altar ng crypt. Noong 1940, muling binubuo at muling inilagay ni Cardinal Alfredo Schuster ang kanyang mga labi sa ilalim ng altar na inialay sa Birhen sa Metropolitan Cathedral ng Milan, kung saan nananatili ang mga ito. Siya ang patron ng Lombardy. Si Barbara, na itinala sa kasaysayan bilang Maria ng pagkakatawang tao, ay tinatawag pa ring ina at tagapagtatag ng Carmel sa France. Ang unang monasteryo ng Carmel na itinatag niya ay nagbigay daan sa iba pa, na nagbigay daan din sa iba pa, na tumawid sa Atlantiko at nakarating sa iba pang mga kontinente. Ang mga babaeng hindi pa nakarinig ng pangalang Barbara Avrilot ay naninirahan ngayon sa mga monasteryo na umiiral dahil sa mga pagpiling ginawa niya sa Paris noong ika-17 siglo. Ang kanyang katawan ay nakahimlay sa kapilya ng kumbento sa Pontoise. Naganap ang beatifikasyon noong Hunyo 5, 1791 ni Papa Pio VI pagkatapos ng isang prosesong tumagal ng 9 na taon.
At ang Abril 18 ay 3 beses na ginunita sa kalendaryo ng mga santo. Isang petsa na naging petsa ng pagkamartir, pagtatalaga, at huling hininga, isang petsang pinili ng pagkakataon o inilaan para sa sarili nito ng Diyos. Nagsimula ang kwentong ito sa katahimikan. Ang katahimikan ng Senado ng Roma matapos basahin ni Apollonius. Isang bulwagan na puno ng matatalinong lalaki. Sinanay sa sining ng argumento sa harap ng isang lalaking nagsalita lamang ng katotohanan nang may lahat ng posibleng kalinawan at hindi alam kung ano ang isasagot. Hindi dahil sa ang katotohanan ay nakakumbinsi sa kanila na baguhin ang kanilang pangungusap, kundi dahil ang kalinawan ng lalaking iyon ay nagpawalang bisa sa kanila sa paraang hindi kayang pawalang bisa ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay maaaring mag-utos, hindi nito kayang pabulaanan. Ngayon, alam mo na ang kabuuan ng 3 kwento. Nakita niya si Apollonius na lumipat mula sa pilosopiya patungo sa pananampalataya nang may parehong kaseryosohan na ipinakita niya mula sa pananampalataya patungo sa pagkamartir. Nakita niya si Galdino na nagtiis sa pagkatapon, ang pagkawasak ng lungsod, ang pagkamatay ng arsobispo na kanyang tagapagturo, at hanggang ngayon ay bumabalik pa rin na nakadamit ng isang dignidad na hindi nagawang gibain ng sinumang emperador kasama ng mga gusali. Nakita niya si Barbara na lumaban sa korte, nagpalaki ng mga anak, nagtatag ng mga kumbento, at pagkatapos sa sandaling ang lahat ng ito ay maaaring magbigay sa kanya ng isang lugar ng karangalan, ay nawala sa isang kusina ng cloister sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpili. 3 pagtanggi. 3 paraan ng pagsasabi ng parehong bagay na ang pananampalataya ay hindi isang palamuti. Hindi ito isang bagay na idinaragdag kapag nasa maayos na kalagayan ang buhay. Ito ang ubod kung saan isinaayos ang lahat ng iba pa, at ang presyo kapag hinihingi ay palaging binabayaran sa totoong pera. 18 siglo na ang lumipas simula noong ika-18 Abril, 185. Mahigit 850 mula noong ika-18 Abril, 1176. Mahigit 400 mula noong ika-18 Abril, 1618. At kahit ngayon sa isang lugar sa mundo, may isang taong nahaharap sa katulad na pagpipilian, hindi sa dramatikong kahulugan ng Senado ng Roma, kundi sa pang-araw-araw na kahulugan. Iyon ay sa karamihan ng mga buhay kung saan ginagawa ang mga tunay na desisyon ng pananampalataya. Kung ano ang sasabihin, kung kailan mas madaling huwag magsalita. Kung ano ang tatanggihan kapag tinatanggap ay mas mura. Kung ano ang muling itatayo kapag sinisira ay mas maginhawa. Kung ano ang isusuko kapag pinapanatili ito ay mas ligtas. Pagdating ng panahong iyon, mayroon na ngayong isang di nakikitang kasama. Isang senador na nakatuklas sa pilosopiya ng landas patungo sa Ebanghelyo. Isang obispo na ipinanganak ng 2 beses sa iisang araw at namatay na ang huling salita ay nasa kanyang mga labi. Isang ina na nagtatag ng pinakasikat na sentro ng pagmumuni-muni sa France at piniling maging dinakikita sa loob nito. 3 taong hindi kailanman nagkita, nabuhay sa iba't ibang wika, lungsod at siglo na walang pagkakatulad. At sa mga kadahilanang higit pa sa anumang paliwanag sa kasaysayan, itinago ang kanilang alaala sa isang araw lamang, noong ika-18 araw ng Abril. Iyon ay ngayon.